Oras alas 12:49. Okay. So, EDSA day pala ngayon. Pero kaya pala tumal lang ng pasok ng booking. So, kalalabas ko lang, meron akong pick up less than 1.5 kilometer dito lang sa may taas. And ang deliver naman nito pa Pembo, 97 pesos ang kanyang fare. So naka high demand. At ang ipapadala daw ni sender ay prutas, fruit basket. So ito nga pala, may bago tayong rito, bagong kabit pero luma. Sponsor na isang kaibigan, LG 360. Kaso ang problema rito kay LG 360, matawag rito, hindi na supported ng ng app yung 360 niya. So ang gamit ko na lang dito 180 degrees. Ang kagandahan to, front end kabilaan yung view niya na pwede mong gamitin. So pwede siyang 360 kaso mano-mano na lang. And so punta muna ako sa pickup. Yan, malapit na ako sa pickup. Uy, hindi ko napansin yun, Hams. So ito yung padala ni Madam. Fruit basket saka balloon. Ayan. May ipit yun. Ayan. Papunta na ako sa drop off. Ay, ko pala na picturean. Sorry. Ayun, nakuha ko na yung item. Ayun nga, fruit basket, maliit lang. Tapos yung balloon, regalo daw sa my birthday. So punta na ako sa drop off. Check ko yung gaano siya kalayo. So ang binigay sa atin ni Madam is 100. 4.7 kilometer ang layo niya. Nako, ito ata yung pahirapan ako ng ng connection. Ayan. Uy, parang kailangan na bumili ng ganyan, no? Kontra init. So ayan, punta na ako ngayon sa drop off. Yun, na-deliver ko na kay ma'am. Happy birthday ka. Tontuwa si Madam. So papa tayong biyahe. So yan, na-deliver ko na yung item. Pero meron akong hindi mo na ako dito makukuha ng booking ngayon dahil meron akong deliver. May order kasi sa akin ng ng pesa. So idahan ko muna sa kanya to. Sa Manila naman to, Paco, Manila. Ayan. So mahina ang ngayon, mahina ang booking ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Daan muna ako sa bahay para kumuha pa sa pyesa kasi mukhang dalawa tong mag-order. Ngayon, daan muna ako rito sa Sea Oil, magpapagas, full tank bago tayo lumayo.
47. So yun, alis na ako. Ko lang alam kung tutuloy ito sa Sampaloc kumuha ng pyesa eh, pero kuha na ko na rin just in case biglang magpa-order to. Sumagot. Wala. So wala si tropa nating isa. Biyahe mo tayo, kaibigan. So yan, may nakuha akong booking pa Tagigolito. Ang papadala lang niya sombrero. So na ako sa Pure Gold dadaan. Wala akong lulusot. Nakakalusot ba ako dito? So yan, di pa ako nakakailang minuto sa tropa. Sa dineliveran ko, may nakuha kagad akong booking pa balik na Taguig. 113 to, teka lang, ang layo ng pickup is 500 meters. So 115 ang ang bill. Mamaya malalaman kung kung ilang metro naman to. Ayan, ang papadala nga pala niya sa akin ay sombrero. Punta muna ako sa pickup. Ayan, lapit na ako sa pickup. Hindi ko lang na-check kung naka-priority to. Pero okay na yan. Lalamove, sir. Picture ko na ba ito? Hindi na.
dito na masasabayan. Mas mainam. Ay, one way to rito. One way to dito. One way to dito. Ano siya one way? Kahit ka naman dito dumaan. Pepestuan dito na malilim na malilim. Tapos para tayo na sa pambiyahe. Kaya tayo na uy pumote. So yan, may nakuha uli akong booking, less than 1.5 kilometer. Ang papadala niya ay siomai. Papunta siya ng bandang Buting ang delivery nito. So wala naman dito. Dito na kaya ako. Puntahan ko muna to. Lapit na ako sa pickup. Dito ang pickup sa siomai. Homemade siomai. Ayan. So ito na yung di-deliver ko, siomai. Oh, homemade, nakakagutom to. Dito yan sa batong pangalan ng siomai nila rito. Ang daming flavor nila rito. Parang dito nga siguro kumukuha yung mga tiga-tagig ng flavor. Japanese siomai, paborito ko. So yan, lagay natin dito. Layo ko lang itong cup. Ayan. So mga dalawang booking tayo, pwede na sumibat. Unahin natin siomai kasi ito unang dadaanan ko. Yung patawid na ng munisipyo ng Taguig. Ayan. So sibat na muna ako mga. Ayan, malapit na ako sa drop off ko, yung siomai. Kagutom yung siomai nila. Dito na siya ako. Saan siya rito? Ayun. Kasi nagtitinda ng palamig. Kung daw nagkakamali. Ano ba rito? Tawagan ko lang. So yun, na-deliver ko na. Approaching na ako sa susunod ko. Yan, lapit lang dito to. Ang daan niya. Tingnan ko lang. Ano po? Okay. Tawagan ko lang ito mamaya kapag malapit na ako ron. Yan, lapit na ako sa drop off. Medyo busy itong ano na to itong area na to Sabi ni sir, pag may nakita ako sa Cebuana, doon na siya. Oo, napayin Cebuana. Yun. Ito ang Cebuana ron. Dito na nga yun. Tawagan ko lang. So yun, na-drop ko na. Iba-iba na yung spelling ko ng delivered
di pa ako nagtatagal ng ilang minuto, nakakuha na agad ako ng booking. Papateros naman to. Ang pickup ko is less than 700 meters. Nope. Yan. So papateros to, ang worth is 55. Siguro ang drop off nito mga less than 2 to 3 kilometer. So pumunta ako sa pickup. Hindi ko pa alam kung ano ipapapick up. Di pa nag-reply yung sender. Lalapit na ako sa pickup. Mukhang flower shop ito. Ayun, lumampas na ako. Kape nga. Kapihan to. Tawagan ko lang. So ito yung dadaling ko. Bulak-bulak. So meron namang isang taong ngingiti at mapapasaya na itong bulaklak na to. So punta muna ako sa sa drop off kung saan man to. Lapit na ako sa drop off. Lapit na ako sa drop off. Apartment na to. Dito to eh. Dito sa apartment na to. Dito ba? Dito ba? Hindi nga rito. Dito ba? Dito ba? Oh? Asan to? Yan nga. Sa likod ang daan. Yan. So tawagan ko na to. Tawagan ko lang ang drop off. Na-deliver ko na kay Ma'am Kay. So pahinga lang muna ako rito. Hanap pa ako ng may ibang booking. So ayan, hindi na muna ako kumuha ng biyahe. Naka-4 na ako. Naka 300 na rin naman ako. Umalis ako ng alauna. 4 hours 3 hours. So 100 per hour. Siguro mamaya na ako bibinahe. Naalala ko yung inaantok. Nawi muna ako para makaidlip. Antok na antok talaga ako. So mamaya na lang ulit. Oras, alas 4:15. Sakit ng hangin. Nakakatik yung hangin tapos yung init. So bye bye na muna. Oras, alas 10:44. Yan. Hindi na ako nakabiyahe ngayong gabi. At dahil nagising ako alas 6 pasado na, then nagluto ako ng dinner. So tinamad na akong bumiyahe. Yun nga, naka 4 na booking ako. More or less 3 hours. So yung kinita ko kanina kasama yung tip, nasa lang mga 320, 330 kasama yung tip. Bukas na lang ako babawi. Antok na antok talaga ako kanina dahil parang alas 6 pa lang na umaga gising na ako. Kaya di ko na kinaya antok ng mga bandang alas 3, alas 4. So ngayon papunta ngayon ako sa sa gasoline station. Magpapagas muna ako. At ito, gala lang uli kami ni Mrs. Tanggal ng ng stress. Gahanap kami ng kape-kape. Kung may mga kape-kape dyan. Yan, malapit na ako sa COL. Diyan ako nagpapagas kasi meron kaming 5% discount dyan. 5%, 5 pesos discount sa
sea oil. So nasa 47 lang yung gas lumalabas per liter. Yan. Full tank. 95. Teka lang ha. So yan, nagpagas na ako. City ride ko. At ang FI, mas maraming stop and go, mas malakas siya sa gas. So mas tipid ang FI kapag less stop and go and halos wala talagang stop and go. Mas tipid siya. So pag city ride ko dito, more on stop and go saka sa traffic, nag-average ang gas consumption ko ng 25.8. So nasa 26 lumalabas per kilometer. And pero kapag dito kasi sa Taguig, puro stop and go rito eh. Puro humps. Yan ang mga nagpapalakas sa gas, yung mga stop and go. Pero sa Marikina, naglalaro ako ng 28.9. Yan. Kasi doon less ang stop and go ron. Ayun, ito puro humps yan. Yung mga stop and go nagpapalakas ng gas consumption natin sa mga FI. Kaya mapapansin nyo pag long ride, wala tayong stop and go. Pag mga traffic, maraming traffic, puro stop and go, expect na natin yung gas consumption. Ayan. Anyway, tipid pa rin yun, 25 km per liter. Sa tulad ko na ang weight ng binubuhat ng motor ko ni RFI ko ay more or less 150 to 150 above kilos. Kasi ako 100 kilos na ako mahigit eh. Tapos may mga yung frame pa ng lalamove bag ko. Tapos yung mga tools ko pa, yan na nagpabigat sa akin eh. So 120 to 130 ganyan. Pero kung magaan ako, approximately to baka nasa 30 kilometer per liter. Kung magaan lang ako. Pagkasama ko pa si Mrs., isa pa yun, nagko-cost din ng bigat doon. Pag magkasama kami ni Mrs., sasara siguro ng 200 kilos. So bukas pwede natin ulit mag-update. Pero kapag mga biyahe ko is lalo dito sa Taguig, puro ahonan dito. Grabe mga ahonan dito, napakatirik. So isa pa rin yun sa mga nagko-cost din ng gas consumption. Ayan. Basta stop and go, ahonan, nagko-cost talaga ng ng pagbaba ng gas consumption nyo. Ayan. So I mean pagbaba yun 24 km per liter. Pag maganda yung kapag maganda yung gas consumption nyo, approximately 30 km per liter. So may mga rin yan, ang mga isa pa sa mga nakakatulong sa pagganda ng gas consumption natin, yung sa CVT. So kung palaging tama ang maintenance ng CVT natin, yan, malaking bagay din yan. So ngayon mag rides muna kami ni Mrs. Hindi ko alam kung saan. So yun na, bukas uli biyahe ako. Habol ko talaga sa umaga makabiyahe at sa gabi. So ngayon muna tayo, pahinga muna. So bukas ulit, bye bye.